Paano ba natin nalalaman na ang isang tao ay positive sa COVID? Sa test. Dumadaan siya sa swab test o sa rapid test o ano-ano pang test. It's either sasalaksakin yung kanyang ilong o kaya yung kanyang lalamunan. Kapag negative, praise God, hindi nag-positive. Pagka positive, isolated. So, ang naging ang tanging nagiging batayan ay kung ano magiging resulta ng test. Diba? Gayun din ang po sa mga may asawa na, kapag sila ay mga babae, pag na-delay, paano po ba nako-confirm na siya ay buntis? Pregnancy test. Yung pinapatakan ng ihi ng babae, yung test kit, pag nagkaroon ng dalawang guhit, buhay kang bata ka. Positive yung test. Ngayon naman po, sa ating patuloy na pag-aaral sa salita ng Panginoon sa ikalawang buwan, paano naman napapatunayan na ang isang tao ay tunay na mananampalataya? Kaya dadaan din po siya sa pagsusulit, sa test. Anong test ito? Dito po sa ating mga talatang pag-aaralan, ang mga test na pagdadaanan ay test of obedience o test ng pagsunod at saka test of love, pag-ibig. Okay. Basahin ko po ang mga talata, pero ang tanong paano natin mapapatunayan na tayo ay tunay na ligtas? Siyempre, ang unang-una, kailangan gawin natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba yun? Ang gagawin natin, aaminin natin na tayo makasalanan. Tayo mapapahamak dahil tayo may kasalanan. At kailangan natin ng magliligtas sa atin. Dahil mapupunta tayo sa impyerno dahil sa mga kasalanan po natin. At kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao para pagbayaran yung ating mga kasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Kung itong mga katotohanan na ipinaniniwalaan natin, na sapat yung ginawa ng Panginoong Hesus para pagbayaran ating kasalanan o pagtubusin tayo sa kapahamakan para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kung ang mga katotohanan na ito'y sinasampalatayanan natin, ang sabi ng banal na kasulatan, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Okay? So yun po yung una. Pero kasi ang dami pong naliling lang Minsan nasabihin, tumayo kayo dito, lahat ng gusto manampalataya, tumayo dito sa harap, sabayan niyo ako mag-pray. Pag nakapagsabay na kayo sa pray, ligtas ka na. Hindi po ganun yun Marami pong naluloko. Kaya akala nila, kung sumabay sila sa prayer na yun, ligtas na sila. Congratulations! Ligtas ka na! Anak ka na ng Diyos, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero yung tao naman pala hindi tunay. Nakisabay lang siya doon sa naglilid sa kanya. Pero deep in his heart, wala naman doon yung totoong repentance. Wala doon yung pagtunay na pagkilala sa Panginoong Hesus. Kaya ako po personal, hindi ko ginagawa yun. Yung, halimbawa, nag-share ako ng gospel sa isang tao. Pinigyan ko siya ng tracts. Tapos, sabayan mo ko. Ganito ang gagawin. Ipipray ka, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko na sapat ang iyong ginawa. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na iyong ginawa ay para ako iligtas. Yung iba kasabay, oo. Pero hindi ko pwedeng sabihin, kapatid, dahil ginawa mo yan, ligtas ka na. Dahil ginawa mo yan, mananampalataya ka na ng Panginoon. Hindi ko pwede Bakit? Sino ba nakakasulit? Sino nakakaalam? Itong tao na to, ang alam kung ang nakakaalam kung tunay siyang sumampalataya. At siyempre ang Panginoon, kung ang tao ito ay tunay na nagwala at nagtiwala sa Kanya, hindi ko po pwede na sabihin, congratulations! Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos dahil sa iyong ginawa. Hindi po dapat.
Okay? At ito pong mga talata na ito, i-test them. Bakit? Nakikita at nakikita. Ba't mga nakaraan sinasabi ko, makikita sa buhay ng isang tao, tunay na sumampalataya. Makikita ang pagbabago sa kanyang buhay. Makikita ang bunga ng pagkakaroon niya ng relasyon sa Diyos. Life will be transformed. Di ba halos lahat ng na-encounter ng Panginoon sa Biblia? Nagkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. Sa panahon din po natin, ang mga batayan yan, tunay na sumampalataya isang tao, may bunga sa kanilang buhay. Eh ano yung test? Yung pagsusulit. No? Basahin po natin sa chapter 2 ng 1 John, verse 3 to 6. Kasi itong verse 3 to 6, dinaanan na natin last week, pero kailangan natin pong i-refresh. No? Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos, siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang sabi sa unang 1, next chapter nito, chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. How can you say na ikay sumasampalataya sa Panginoon pero ang ginagawa mo naman yung mga bagay na hindi niya gusto? Test of obedience. Tinetest dito yung iyong pagsunod sa kalooban at sa mga turo ng Panginoong Hesus. Nakikita dito kung ikaw ay may tunay na kaligtasan o meron ka ng tunay na personal na relasyon sa Panginoon. Para ka lang nagsabi sa isang tao minamahal mo, I love you. Kunyari, si Grace, sinabi ko sa asawa ko, mahal na mahal kita. Nakikita nyo, naririnig ninyo, may kilig pa. Pero pag kaming dalawa na lang, kung pagsalitaan ko naman siya, napakapangit ng mga salita. Paano ko mapapatunayan na minamahal ko siya? Pero kung sa aking gawa, ay hindi ko na ipakikita. Sa mga anak, kunyari, Mami, Dad, mahal namin kayo. Pero kapag inutusan mo naman, pag nagsabi ng wait, galit. Asan yung respeto, asan yung paggalang, asan yung pag-ibig. Sa madaling sabi, ang gusto ko lang pong ipunto rito, madaling nating sabihin na sumasampalataya talaga tayo sa Panginoon, pero hindi nakikita sa ating buhay. Gayon din sa pagpapakita, sa pagsasabi natin ng mahal mo ang isang tao, pagpapakita mo ng mahalaga siya sa iyo, o pagsasabi mo ng mahalaga siya sa iyo, at hindi ko kayang mabuhay pag nawala ka sa akin. Pero hindi naman nakikita sa iyong kilos. Hindi nakikita na itong tao na ito ay iyong tunay na pinapahalagahan o minamahal. Kaya ang sabi dito kanina sa mga talata ay, ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. No? Wala sa kanyang katotohanan. So, una pong test yan of obedience. Alam po natin ang sinasabi ng Panginoon, gawin mo ang mga bagay na ito. Pero kung ang ginagawa mo ay yung kasalungat o kabaliktaran ng mga bagay na nais ng Panginoon, baka bumagsak ka sa test. Kasi hindi mo sinusunod ang kanyang nais. Baka bumagsak ka sa pagsusulit, titignan ang iyong kakayanang sumunod sa kanyang kalooban. Sapagkat ang tunay na umiibig ay tumutupad sa kanyang mga utos. Okay? Sabi nga, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kanina, di ba, binanggit ko, mahalin nyo yung away.
Verse 7 hanggang 11. Verse 7, sabi niya, mga minamahal, hindi isang bagong utos. Sa Old Testament pa lang po, binigay na ni Moses ito. Binigay na ng Diyos sa kanila na Leviticus chapter 19 verse 18, huwag kang maghihiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. So, ito yung sinasabi ng Diyos ever since. Iniutos na sa kanila, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ang pinupunto dito ni John, yung itinuturo ko na ito sa aking sulat, na ibigin mo ang inyong kapwa, ay hindi naman na bago. Dati nyo nang narinig ito. No? Kasi yung una, sa verse 3 to 6, diba, test of obedience, kung talagang sumusunod sa salita o sa utos, sa turo ng Panginoon. Pangalawa, dito naman, test of love. Kung mamahalin mo ang iyong kapwa. Tinuturo sa atin sa mga talata na to kung sino ang ating mamahalin. Napakasimple po. Ang tinuturo na mamahalin natin, sino daw? Ang ating mga kapwa, ang ating kapatid, ang ating brothers and sisters. Okay? So, sa verse 8 naman, ngunit, hindi na lumang utos ito. Alam niyo na ito before. Pero, maaari o may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat nabawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at makikita pa rin naman sa atin. Paano ba naging bagong utos? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Yesus? Paano siya? Anong example ang ginawa niya, di ba? Suffering, sacrifice, selflessness. Di ba? Yun yung magiging pattern natin ng pagpapakita ng pag-ibig. Kaya sabi ni John, maaaring ituring na bago. Bakit? Kasi noon, iniutos sa kanila na gawin ninyong mahalin ninyo ang inyong kapwa. Pero ngayon, gagawin natin, tayong mga mananampalataya na sinulatan ito, gagawin natin ito, anong pattern natin? Yung ginawa ng Panginoong Yesus. Dahil yung sabi dito, napapawi na ang kadiliman. Ibig sabihin yung ating pagiging makasarili, yung ating kalagayan noon. Napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Napahayag na po. Nangyari na po ang ginawa ng Panginoong Yesus. At nangungusap na po sa buhay natin ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya ang ating pattern po, yung ginawa ng Panginoong Yesus na pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Sacrifice. Sabi dito sa John chapter 15 verse 13, no, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa verse 34 naman, ng chapter 13, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Kaya hindi naman mag-ibigan kayo. Kanina po, yung binasa ko sa Matthew chapter 5, medyo mabigat, sabi ko nga, mahirap. Pero ito ang nais ng Panginoon. Narinig ninyong sinasabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kamuhian ang inyong kaaway. Pero ito naman ang gusto kong gawin ninyo. Ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So, inuutos po, tinuturo po sa atin dito na sumunod sa nais ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa. Pero alam nyo ba, sa pagkakatawag o pag-utos sa atin na ibigin ang ating kapwa, sino nagbigay po sa atin ng kakayanan? Kaya ba natin talagang tunay na ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili? Hindi po natin kaya. Pero sa pagkakatawag, pagkakautos dito sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang po tayo iniutusan, binibigyan din po tayo ng kakayanan na magawa ito. Paano tayo nagkaroon ng kakayanan? Huwag po natin kalilimutan sa buhay po natin
lagi-lagi, andiyaan ang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa lahat ng tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. We are not just called to obey the test of love, but we are enabled. Binigyan po tayo ng kakayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Verse 9, 10 and 11. Nabasa ko na ba lahat ng mga talata? Nabasa ko. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. So may mga contrast na pinapakita dito si John. Kung siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot, nasa kadiliman pa siya. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit, ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Siyempre, kabaligtaran ng pag-ibig ay pagkapuot. Sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag na siya ng kadiliman. John 3, verse 19, of 1 John 3, 19. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tawang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Tandaan niyo sa John chapter 1, di ba? Ang salita, ang liwanag o ang ilaw ng sanlibutan. Pero ang hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Tinanggihan siya. Anong ginawa sa kanya? Ipinako siya sa krus. Ngayon, dito, yung mga namumuhi o yung mga napupuot sa kanyang kapatid ay lumalakad sa dilim. Wala siya sa liwanag. Wala ang tunay na ilaw. Kaya ang sabi ni Juan, siya ay binulag. Binulag ng kadiliman. 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya. Ito yung mga taong ayaw sumampalataya na narinig na po yung gospel, no? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Hindi ng Diyos. Diyos ng kasamaan ng mundo na ito. Kaya yung mga tao nakapakinig ng gospel at ayaw pa rin sumampalataya sa Panginoong Hesus dahil sila'y binulag. Tinakluban yung kanilang mga mata ng Diyos ng mundo na ito, ng Diyos ng kasamaan, Diyos ng kadiliman. Sino yun? Si Satanas. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang mga tunay pong sumampalataya sa Panginoon ay hindi na po lumalakad sa dilim. At hindi na rin po lumalakad na bulag. Di ba Kuya Kalab, may illustration tayong ginagawa nun? Na yung ikaw na nalalaman mo yung katotohanan, tapos yung isang tao na hindi na nalalaman ang katotohanan, gagabayan mo siya. Di ba? Kasi ang tao wala pang pagkaunawa sa katotohanan ng mga salita ng Diyos o pagkaunawa sa tunay na pag-ibig ng Diyos ay para siyang lumalakad na bulag. At hindi niya alam, mapunta na siya sa bangin at siya'y mapapahamak. Pero, ang mga tunay po na sumampalataya, hindi na po lumalakad na parang bulag. Bakit? Nalaman na po natin yung katotohanan sa pamamagitan ng kamatayan. Sabihin, pamamagitan ng naging buhay, pagtuturo, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At siyempre po, hindi mawawala yung gabay po natin ang kanyang banal na salita o ang banal na kasulatan. Kaya po ang mga mananampalataya ay hindi na po lumalakad gaya ng mga walang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Okay? Verse 12 to 14. Sumusulat ako sa inyong mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Dahil sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyong mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula ay siya na
Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa ay siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masasama. Ito pong mga talata na ito, pinakikita ko na sinusulatan, ang tunay na sinusulatan ni Juan o ang recipient ng sulat na ito ay mga tunay na mananampalataya. Kaya bakit may mga anak? Bakit may mga ama? Bakit may mga kabataan? Kasi naman po ang mga mananampalataya ko, iba't iba po ang level ng maturity. Nung bago tayo nakakilala sa Panginoon, bago tayo naging mananampalataya, naiintindihan na ba agad natin yung malalalim na itinuturo ng Biblia? Hindi. Yung mga basic lang ang munang naiintindihan natin. Tapos habang tumatagal tayo sa ating pagiging buhay mananampalataya, mas marami tayong naiintindihan sa kanyang mga salita at mas marami na tayong nagiging karanasan sa buhay bilang Kristiyano na maaaring marami na tayong naging karanasan na napagtatagumpayan po natin. Ang alin? Ang mundo na ito. Ang mga tukso, ang mga kasalanan, at iba pang mga bagay. So itong sinasabi dito ni John, ito yung iba't ibang level of maturity ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. At ano ang proof ng kanilang pagiging tunay na mananampalataya? Sabi dito ay naranasan nila ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Nakilala na ninyo siya. Tunay na nakilala. Nagkaroon na ng fellowship. Nakilala na ang tunay na Diyos. Hindi lang may pagkaalam ka sa Diyos dahil tunay mo na nakilala sa Diyos. Sabi ni John sa mga mananampalataya. At gayon din, napagtagumpayan at tinalo na ninyo ang masama. Dati kasi, nung wala pa po tayong pagkakilala sa Panginoon, pagka nilapitan tayo ng masama, bibigay tayo. Kapag tinukso tayo, mahuhulog tayo sa pagkakasala. Pero ngayon, na may pagkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos, meron ka ng pagkaunawa sa mga katotohanan ng kanyang salita, maaari mo nang mapaglabanan. Maaari mo nang mapagtagumpayan. Okay? Kaya ito yung sinasabi ni John sa mga mananampalataya sa iba't ibang antas ng maturity bilang Kristiyano. Okay? Tayo po ba? Ano po ba ang level ng ating maturity? Kasi minsan naman po, kahit ilang pong taong ka ng mananampalataya, eh parang baby Christian ka pa din. Hindi ka lumalago. Pero naman po, ang bilis ng paglago. So, hindi po pare-pareho yun. Ang pinakamahalaga po, meron tayong tunay na relasyon, tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesus. Talagang merong ibang mabilis ang pag-grow, mabilis ang pag-mature, merong ibang mabagal, wala naman pong problema yun. Pero ang sinasabi dito ni Juan, kayong mga anak, kayong mga ama, ito yung inyong mga kalagayan. Napagtagumpayan na ninyo ang napagtagumpayan na ninyo ang masama, nakaranas na, natanggap nyo na ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan, at nagkaroon na kayo ng tunay na ugnayan. Meron kayong fellowship, tunay na fellowship sa Diyos. Hindi lamang po sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at siyempre sa Diyos Espiritu Santo, na siya na nananahan sa mga mananampalataya. Okay? Verse 15 to 17. Tinuturo naman po sa atin. Kanina, ang tinuro? Tinetest yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, itinuturo sa atin kung sino yung mamahalin. Kapwa natin. Pangatlo, dito sa verse 15 to 17, ang tinuturo naman po sa atin ay kung ano yung hindi mamahalin. Gets nyo, no? Kanina, tinuturo kung sinong mamahalin. Ngayon naman, tinuturo kung ano yung huwag mamahalin. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga kinahuhumalingan ito. Ngunit,
ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Huwag daw po nating mahalin o huwag daw nating ibigin ang sanlibutan. Ano? Huwag ibigin ang sanlibutan. Ba't sabi sa John 3:16, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit dito sinasabi huwag ibigin ang sanlibutan? Ang pinupunto lang naman po dito huwag ibigin yung mga makamundong bagay. Kaya nga binigyan niya ng emphasis sa verse 16 na ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito o yung tinatawag na pride of life, kapalaluan sa buhay. Yan yung huwag ninyong mamahalin. Yan ang huwag ninyong iibigin. Mahalin niyo pa rin ang inyong kapwa. Iniutos sa atin yan. Mahalin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili, pero huwag mong iibigin ang sanlibutan. Anong number 1 na kalaban sa sanlibutan? Materialism. Tayo nga po mga Pilipino, nakikigaya na tayo masyado sa West. Alam niyo yung West? Europe, Americas, pati yung mga, yung mga pagpo-propose ng kasal, ginagaya na yung gimmick nila. Pagkakasal, lahat ng gimmick nila, ginagaya. Pati sa mga gamit, ginagaya. Pansin niyo ba yan? Hindi naman po ganun dati yung mga Pilipino. At ang iba pang mga bagay na inaalok ng sanlibutan, which is temporary. Panandalian lamang. Sa madaling sabi, panglupa lang yan. Huwag niyong ibigin yan. Hindi na dapat yan ang ating iniibig. Iwasan natin yung pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Sabi sa James 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan, ay kinakaaway mo naman ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So, sa madaling sabi po, yung sanlibutan na tinutukoy po dito, hindi yung ating kapwa-tao. Ang tinutukoy po yung mga nangyayari, yung mga material na bagay na kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya nga, di ba yung iba nahihirapan sambahin ng Diyos? Bakit? Mas sinasamba nila yung kanilang kayamanan. Struggle nila yan. Paano ko i-give up yung aking riches na mas mamahalin ko ang Diyos kaysa sa aking wealth? Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Dahil yung mga yan, panlupa lang yan. Nananakaw yan, nasisira yan, nakakain ng mga insekto yan. Huwag ang sanlibutan ang inyong ibigin. Tatlo po yan, napaka-deadly po yan. Pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Ang unang kasalanan pumasok po sa sangkatauhan, si Eva. Yan po ang ginamit ng ahas. Ano yung pita ng laman? Mukhang masarap kainin yung bunga ng pulong kahoy. Ang ganda ng itsura. Nakaganda, kaakit-akit. Talagang, samantalang ang daming puno, ang daming prutas. Pero yun talagang yung ganda siya. Ano pa sabi ni Satanas, ng Diablo? Pag kinain mo yan, parang magiging katulad ka ng Diyos. Marunong. Alamang mabuti at masama. Ba talaga? Pag kinain ko yan, parang magiging katulad ako ng Diyos? Pride. Si Jesus Christ din po, alam niyo, tinukso rin po siya. 4 na pong araw nung nandun po siya sa ila. Makikita niyo po yan sa Matthew chapter 4, tsaka sa Luke chapter 4. Pita ng mata, pita ng laman. Nagugutom ka, 40 days ka walang kain, walang inom. Yung bato, gawin mong tinapay para makakain ka. Sabi ng demonyo. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano naman yung pita ng mata? Nakikita mo yung lahat ng yan, lahat ng karangyaan, lahat ng kaharian na yan, ibibigay ko sa iyan, sabi ni Satanas.
Sambahin mo lang ako. Sabi ni Jesus Christ, ang Diyos lamang ang iyong dapat sambahin. Ano naman yung kapalaluan o yung pride? Di ba sinasabi mo anak ka ng Diyos? Tumalong ka nga. Kasi ang sabi sa aklat ng mga awit, sasaluhin ka ng mga anghel. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag mong susubukin ang iyong Diyos. Ang sinasabi niya, bakit ako tatalon? Hindi ko naman kailangan subukin ng aking ama. Alam ko kung sino ako. Bakit kita sasambahin? Akin naman ang lahat ng bagay na nangyari sa mundo. Pero si Jesus Christ po yun. Kaya hindi po nagtagumpay si Satanas. Pero sa atin po, sa buhay po natin, hanggang sa mga kasalukuyang sandali, maaari pong pinagdadaanan natin yan. Na tinutokso po tayo sa pita ng laman, tinutokso tayo sa pita ng mata, at gayon din tinutokso tayo sa kapalaluan sa buhay. Kaya sabi ni Juan, ang lahat ng nasa sanlibutan, masasamang nasa ng laman, ang mga nasa ng mata, pagmamalaki sa mundong ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So lahat ng yan, sabi niya, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Everything will pass. Kaya sabi ko kanina, everything na inaalok ng mundo na ito, temporal lang yan. Saan po tayo nakatingin? Sa eternal. Doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Ang oras na kasama natin ang Panginoon sa kanyang paghahari, sa kanyang presensya. Doon tayo nakatingin, hindi dito sa mundo. Kaya may naringgan na ako, nagsabi kami niya, yung mga Kristiyano, kaya minsan, puro hirap ang dinadanas eh. Puro pasakit ang dinadanas ng mga Kristiyano. Alam niyo bakit? Kasi mas gusto ng Diyos na hindi niya ibigin itong mundo na to. Kasi pag puro kasiyahan, puro kagandahan ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano, baka itong mundo na lang ibigin niya. Hindi na siya mag-look forward sa buhay sa langit. Makes sense. Di ba? Kaya tayo, pwede, dami ko pinagdadaan ng pagsubok, kahit mananampalataya na ako, dami ko nararanasang hirap. Okay lang yun. Hindi naman po tayo permanent president dito, di ba? Saan po tayo mga mamamayan? Mamamayan po tayo ng langit. Okay? So, yun po. Yung inaalok po ng mundo nito, anong panandalian lang. Kaya po sa ating buhay, anong po dapat natin gawin? Kung papasa ba tayo sa test, kung sinusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon, nagagawin natin ang kanyang mga tinuturo, mamahalin natin ang ating kapwa, at huwag natin ibigin ng sanlibutan, basahin po natin ang ating mga Biblia. Basahin po natin ang salita ng Diyos at sundin natin ang sinasabi nito. Tandaan po natin ang Biblia, hindi lamang po siya love letter ng Diyos sa atin. Ang Biblia din po ang basic instructions sa buhay natin habang tayo ay narito sa lupa. Read your Bible, obey what it says. Sabi di ba sa John chapter 13, dito na po ako magtatapos, John chapter 13, verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.